tayo sa bagong Airbnb na review. This time Makati ulit, pero nasa Poblacion area. Makati Avenue, along Makati Avenue. And isa na namang budget na Airbnb ito. Nirentahan namin. Actually, medyo pagod kami. Kagagaling na namin sa event, kaya medyo ganyan. Pero ngarag-ngarag na kami. Pero galing na namin sa event, may in-attend kami dito. So, nag-decide kami na mag-Airbnb ulit. So, pangalawang, parang second time na namin to in 1 week or 2 weeks na nag-Airbnb. Pero ito, so, room tour tayo. Pagpasok natin dito, gusto ko na palang check it. Ito yung lock niya. Pero ito, medyo challenging yung lock niya. Pag ilalak mo siya from outside, pag aalis na kayo. So anyway, makikita nyo dito, may cover. May susi din siya separate. Balcony to. Although hindi siya bukas ng umaga kasi medyo madilim ngayon. Balcony siya na wala namang view. I guess kung mag-smoke ka or gusto mo lang makalangap ng preskong hangin, pwede ka dyan. Yung balcony na to is, ang view niya is mga buildings surrounding dito sa paligid. Tsaka merong mga cleaning materials, may mga konting items na doon sa labas. Pero again, kung gusto mo lang makasagap ng fresh air, na hindi mo kailangang bumaba sa building or lumabas sa building, eto na yon. And very rare na makakita ng Airbnb Makati na mayroong balcony or parang itong access sa fresh air. So, yan. Papakita namin tomorrow morning yung view na yan. Tapos ito, I guess may cleaning materials dito. Mayroong couch na medyo dilapidated na siya. Pero okay lang, sir. So, purpose, lagyan mo ito ng bedsheet. I guess pwede ka na mahiga dyan, maupo dyan. And then, pagpasok mo, meron siyang parang console table. So, very good. Dito namin konting items na mga kailangan dyan namin nilalagay. Tapos, pag konting lakad, makikita nyo, nandito na yung area ng multi-purpose table. Dining. I guess dining dapat to or work area kung gusto mo dito kung magtrabaho. Dining talaga siya kasi nandito ka na sa kitchen. Konting lakad lang. Merong nag-function siya na ref, medyo luma, pero at least ikaw pwede ka mag-set ng kung gaano kalamig yung gusto mo. May nakita kong parang lalagyan na ng ice or I guess pwede kang gumawa ice. Microwave na hindi pa namin natatry. So at least merong option ng microwave. And then itong kitchen na meron siyang mga utensils, siyang plates, and mga baso. May kettle din pala dito. And cleaning. Kasama din pala meron siyang soap. Ano pa ba yung mga nakuha natin dito? And advice ko na lang siguro na hindi siya parang hotel setting na meron kang toiletries na mga garpo na marami. Meron bang towel? Meron ba tayong towel? Isa lang ba yung towel? Dalawa. Okay. Meron nagsa-sign language sa likod ng camera na ayaw magsalita. Pero ito, ang dami yung drawers. Meron din siya mga items sa loob. And yung ibang drawers ay empty. Ito is cabinet naman to. So yun, may mga, it's not the cleanest place, but for its location, sobrang prime location na naman to. And for its price, sobrang, siya, I mean, you overlook mo na yung mga ibang bagay na yan. Merong etong range hood, pero wala naman ako nakitang stove top na cooker or a stove na top dito. Wala naman ako nakita sa mga doors kasi yung iba dito is empty. Pati ito, empty yan lahat. Pero malalaki yan, ha? So, yun. Anyway, hindi mo naman kailangan magluto. Kailangan mo na mag-init, kaya maganda yung meron silang microwave kasi sobrang sagana sa fast food or access sa mga kainan sa labas tong area na to. Super sulit. So, may water, drinking water, and ito, bed area na to, bed area. TV na nandito na rin nakalagay yung password ng internet, ng wifi. Although kami, hindi talaga kami nagkakabit sa internet kasi gusto namin na lalo na kapag walang password katulad sa last time, pero at least ito may password tsaka yung internet na to talagang for this room lang. Pero as much as possible, hindi kami nagkakapit para hindi dangerous. Oy, may libre na palang chinelas. Meron pa pala dito isa pang chinelas. Yan, so pwede ko itong magamit. Akala ko isa pa yan.
So, random items na hindi naman kailangan. Bed, 4 pillows, blanket sheets. Hinigaan namin very firm. Tama ba yung gumagana? So, firm yan. Firm yung bed, which is what we prefer. Kasi mas comfortable sa amin yung firm na bed. Ngayon, meron din siyang extra na beddings dito. I guess, yan, oo. May hanger, tsaka may mga hanger. Clothes hanger, ganyan. Extra na mattress dito kasi itong unit na to, according to the Airbnb na posting nito, can sleep 3 people. So, maximum of 3. Ngayon, meron din siyang window dito. Floor to ceiling na window. Gabi ngayon, kaya papakita ko sa inyo yung night view, which is, kung na nagkakamali, Polaris Street yata ko. Pero tingnan nyo. Wow! Diba? Nabubuksan din pala itong bintana na to. Oh. Wow! Okay. Nabubuksan siya. So yan, makikita nyo. Maraming concessionaire na nagbibenta ng mga sorry, tayo ba yung sinabihan ng mga food. Maraming mga street food. Maraming mga nagbibenta ng nakakatakot naman yun. Huwag nyo na lang buksan kapag nagstay kayo dito. Pero maraming nagbibenta ng street food. May nakita kaming fruit stand. May ano yung mga binibenta dyan. Ngayon tingnan naman natin yung toilet. Yung toilet niya, basic lang siya. So, sige, video na lang. Kasi, na-rate ko na lang. Sa amin na nanggaling yung ibang toiletries niya, yung mga shampoo, etc. So, basic lang to na toilet and bath talaga. Shower. Pero malinis naman. I mean, fairly clean. May saksakan din sa loob. Basic. May timba at saka tabo. Mukhang may heater eh. Kasi may heater siya dito eh. So, malalaman natin pag naligo na tayo. May heater siya dito. So, looking forward to tomorrow's bath. Or, depende, early tomorrow. Hindi ko na kaya. Okay, so yun. And, ang gagawin natin ngayon din, as usual, is papakita natin sa inyo kung ano yung vibe ng lugar na to. Tsaka yung mga kalapit niyang mga fast food pakit natin sa inyo. Merong Watson's, may Mercury, may KFC, may McDonald's, may Jollibee, may Kenny Rogers, may Burger King, may 7-Eleven dito mismo sa baba ng building na to. How to get to this place? Nasa along Makati Avenue lang siya. Kung magagaling kayong landmark, may jeep doon na dadaan sa may Petron or something. Pero pag ginugol nyo lang siya sa Google Maps, madali lang siya hanapin. Bel Air Soho. S-O-H-O, hindi Sogo. Magkaiba yun. So, Soho, Bel Air, and madali lang siya hanapin sa sa Google Maps. Ngayon, maraming listing to na iba-ibang mga condominium units na pinaparent sa Airbnb. So, pakita na namin yung paligid. How did you know I needed someone like you in my life? That there was an empty space in my heart. Came at the right time in my life. Okay, palabas na kami. I never forget how you brought the sun to shine my life. Susi. Okay na?
tayo next time. Ano ka lang, pakita ko muna yung ano, yung sa gabi. Paambon ba? Ay, hindi ko pala na-video kanina pero merong 7-Eleven, BPI, back access ng Burger King, BPI, Kenny Rogers, meron ding Tapak King doon, banda. Money Changer 24 hours. Dito pa tayo kanina tungod. Wow, buhay na buhay. Meron din Jollibee dyan. KFC, may McDonald's din dito sa kanto na to. Mercury, Sogo, Andox. Saan mo gustong maglakad-lakad? Tapos ko balik. Side. First at si Bob. Actually, gusto ko lang ipakita sa kanila yung paligid. Oh, sorry. Oh, eto na pala. Eto na ba yun? Ano tong street na to? Burgos. Burgos. Burgos, hindi siya ano eh. Ah, ito ba yun? Gusto mo dyan? Tapos shooter tayo sa dito. Wow. Wow. Sobrang buhay na buhay itong lugar na to. Filipino culture shock in the Philippines. Ito ba yun? Ito ba yung lugar na yun na may pit stop? Doon tayo galing. Oh? Ah, nandito na pala tayo. Oh my gosh. Ito yung Bel Air. Kung saan pa kami dumiretso. Di parang ito na pala yun. Literally the same block or halos one block away. Nandito na yung, yun ba yun? Filling station pala. Filling station. Oh my gosh. Sobrang napaka-prime yung location. Yung 7-Eleven na mas malaki. Pero doon sa building, meron din siyang 7-Eleven din na ano, maliit lang. Filling station. Filling station. Iba-iba yung vibes niya paggabi. Saan? Chipmunks. Chipmunks? Like alert. Oh ano, may chipmunks pala dito. Ang laki na, bakit dalawa na yung station ng filling station? Oo nga, dalawa. Parang noong unang panahon, isa lang yan. This is good. Okay, so babalik na tayo doon. Oh, sorry.
Balik na tayo doon? Sa kabila? O, sige. Hindi talaga namin na-expect to. Na doon lang sa street namin, parang ano lang to, 100, ano lang yun, 50 steps, less than 50 steps. Parang 30 steps lang nga eh. Ano na, eto na agad to, busy habang doon sa street namin. Napakatahimik, hindi mo mapapansin na merong ganitong nightlife na nangyayari. Sobrang busy, sobrang buhay na buhay yung street na to. Kanan or kaliwa? So, may 7-Eleven pa? Berjaya Hotel. Oo. Berjaya. Yun yung Berjaya. Ito yun, oh. Berjaya Hotel dyan. So, napakaganda ng location na napili natin. Or yung Soho na yun, oh. Kasi, biruin mo, yung lugar natin, kung nasan yung lugar natin, is sobrang tahimik. Hindi mo papansin. Jupiter na yun. Aha. Gusto mo ba yung Jupiter pa? Parang na-shock na nga ako doon yung palang sana. Oo. Pero gusto mo naman namin pakita sa inyo is yung how accessible yung mga bagay-bagay dito. Buhay na buhay. Hanggang morning to. Hanggang mamaya na tong madaling araw. No, hanggang morning na to, no. 24 hours yung ibang kainan. Pati Money Changer, 24 hours. Akalain mo yun? May Tapa King, may Kenny Rogers, Burger King, lahat ng King. McDonald's, Jollibee. Yan na yun, no? Yung beyond that, after isa pang kanto, Buendia na yun. May Andox, may Sogo. Kompleto na dito. One-stop shop talaga to ng nightlife. So, may gusto ka pa bang bilhin? Water lang? Water lang doon sa 7-Eleven natin. Oo, sige. Ito, papasok na ulit tayo doon sa street natin. Doon sa building natin mismo. Ah, sa building? Oo. Hindi ko alam yun. Bumalik na naman tayo sa tahimik. Grabe, isang kanto lang yung pagitan, no? Pero tahimik dito. Hindi ka na akalain na ganun pala kalapit doon yung may gulay. Sobrang bilis ng tour kasi na-shock ako dun pa lang. Ayun o, 7-Eleven na niyo. Ah, okay. May 7-Eleven. Ayan o, dyan o, sa kanto na yan. Yan na yun, yung nightlife. Oo, dapat dito na lang pala natin nilakad. Ato, 7-Eleven. So anyway, yun na nga. Hawakan ko na lang muna. Tapos mamaya kakainin na namin tong pabaon sa amin. So nag-tour kami sa labas. And doon namin nakita na literally, paglabas mo ng Soho Bel Air, itong building na to, pag kanan mo, yun na yung nightlife. Nandun na yung konting lakad lang, nandun na yung The Filling Station, nandun na yung lahat ng maisip mo na bars, gimikan. Tapos, grabe, kanina nasa mall kami. Diba, ma-expect mo naman Makati may mga foreigners. Pero pag kanan mo dyan, sa kalsada na yun, yung foreigners, parang 3:1. 3 foreigners sa isang Filipino. Ganun yung ratio, ang dami nila. Tapos yun nga, masasabi mo talaga na parang nasa red light district ka talaga. Iba yung vibe. Actually, natutuwa ako doon sa vibe, pero alam mong iba yung vibe. Kasi alive, doon ako natutuwa. Pero hindi ako natutuwa doon sa fact na parang known siya as a red light district. Pero ang vibe niya is alive. Kaya nakakatuwa. Pero at the same time, parang iba. Yung The Filling Station, isa sa mga gusto namin yun na puntahan before eh. Bago pa siya maging ganyan kalaki. Ang laki na niya pala, parang dalawang restaurant na siya. Yung shakes niya. Pero every time, nung mga pumunta kami noon, puro daytime. Hindi siya nighttime.
So, hindi namin alam tong gantong feeling or gantong vibe. And hindi pa kami nagpunta sa... breakfast tayo, pumunta, no? And hindi pa nga tayo pumunta sa Jupiter. Sabi ko, ayoko na. Okay na ako dito kasi ipapakita ka lang naman. Gusto ko lang naman ipakita sa inyo yung ano yung kung ano yung nasa paligid. Kung ano yung mga pwede mong kainan kapag nandito ka. So, walang jeep na dumadaan, public utility vehicle, dito sa area na to. Ang kailangan mo is maglakad ka ng konting-konti lang naman, siguro mga 2 minutes lang yun, no? Nalakad papunta sa Petron, Pacific Star yata yung tawag na doon sa building na yun. Sa Petron, doon yung mga jeep papuntang Ayala. So, once na sumakay ka na doon, straight na yon, diretso na yon, landmark. Ano pa ba yung daanan nun? Hanggang landmark lang ba yun? Hanggang landmark. Okay yon. Tapos papunta din dito, doon ka rin sa may landmark, sa ground floor noon, yung under the bridge ng papuntang Greenbelt. Nandun yung sakayan naman, papunta dito. Hindi directly bababa ka doon pa rin sa may Petron, pagkaliko niya. Pero konting lakad lang, kasi super konting lakad lang. And feeling mo naman, safe ka sa paligid. Nagka-camera kami kanina, naglalakad kami, very safe naman. Kasi daming tao Pero hindi nga lang yun yung crowd na wholesome na crowd, parang gano'n yung pakiramdam Para ka siguro nasa Subic, yung pakiramdam na nightlife, gano'n siguro noong unang panahon. Miss Saigon. Gano'n yung feeling, pero hindi mo naman nakikita, hindi naman sila lantaran Hindi sila lantaran. Pero the fact na sabi ko nga may Sogo dito, one-stop shop na may Sogo, pero yung pinagsistayan natin hindi Sogo, Soho. S-O-H-O. Yun, pero sabi ko nga, ang ganda ng location nito. Ang ganda ng location nito para sa presyo niya na 1.3. Plus 1.3 something. Ba yun? 1.340. Parang ganun lang. Kasama na doon yung cleaning fee, lahat-lahat. And kahit na katabi niya lang yung street na busy, na super daming tao, hindi mo maririnig yung ingay dito. Wala kang maririnig, hindi nagsispill over yung ingay. Yep. Yung business. Kaya nga, takang-taka kami na, yun lang pala yung hotel natin. Parang mga 20-30 steps lang, nandun ka na sa maingay na street. Sa street na buhay, culture shock talaga ako. Pilipino ko, pero na culture shock. Filipinos, shocked in the Philippines. Sobrang na culture shock ako, hindi ko maintindihan kung anong feeling. Pero, at the same time, very interesting. Anyway, so yun, Airbnb naman yung nire-review natin dito, pero ang ganda ng location niya. Kung gusto mo yung ganong vibe, kung gusto mo malapit sa Gimikan, yun yung mga purpose mo dito, malapit sa Gimikan. And mas mura to kaysa dun sa mga nasa CBD talaga. Mga 200 pesos cheaper dun sa una naming nakita dun sa May Buendia. Options for fast food, Jollibee. Yes. Tapa King, McDonald's. Burger King. McDonald's, yes. Tapos not so fast food na Kenny Rogers. Merong Kenny Rogers. May mga sisig something na mga hindi usual na yung mga multi-branch na mga doon. Mga hindi ko kilalang mga brands. Daddy-O sisig nakalagay doon. And kung gusto mo mag-splurge, may mga restaurant. Very interesting siguro din yung mga ibang restaurants dito. Actually, meron ako dong nakita na parang sabi ko, parang Coyote Ugly na restaurant to Siguro masaya dito. Tapos, mga bikers. Mga big bikes yung nandun. Mga Harley. Yung nakaparada. Oh, very interesting. Sabi ko, itong bar, nakita mo yun. Ikaw yung nag-point out sa akin na bikers yung mga nandun. Salon something? Horse saloon. Parang ganon. Ganda. Very interesting. Para ba kung taga-probinsya na ngayon ko lang nakita yon? Na-shock lang ako. Kasi lapit lang pala dito. Tapos napakamura lang ng presyo nito. So, sulit siya. Tapos, ang pinaka nakaka-shock din, yung isa din yung very uncomfortable na nakita ko doon, yung sa 7-Eleven, parang homeless na American, na nangihingi ng limos, nagbubukas lang siya ng pintuan para sa mga customers. Yun lang, parang, okay, what happened, dude? Hindi na namin siya kinausap. Pero yun, parang okay. Sabi ko, nang ninahingi ba ng limos yun? Kasi parang naka-backpack, tapos t-shirt, shorts, tapos shoes. Nag-aantay lang siya doon sa entrance. Weird, no? Hindi kaya na food, no?
Ng food? Eh di yung food ko. Baka pwede mo siyang bigyan ng ramen. Oo. Tanong mo sa 7-Eleven. Kasi pwede silang mag-init ng cup noodles sa 7-Eleven. Tanong mo, pag bumili ba ako ng cup noodles, pwede ko bang, paanohan ng hot water? Or dito, may hot water tayo dito. Tsaka siopaw. O kaya yung hotdog. Tsaka bigyan mo na lang din ng water. So anyway, yun yung mga, On a lighter note, recommended. So far, wala pa akong nakikitang cockroach. Kasi sa ibang yun, ant lang. What do you expect? 1,300 lang binayaran mo. Ang laki ng lugar na to. Ang laki ng lugar na to. Maluwag siya. Hindi ka claustrophobic. Hindi bago yung lugar. Oo, pero okay na. 413. Surviving. Thriving. With internet and aircon. Ito naman ang view sa umaga. And actually, minuksan ko try natin buksan tong window na to. Ulit. Sobrang mahangin siya. Masarap ang flow ng hangin. Pero natatakot lang ako kasi luma na tong window na to. So, minsan, ayan, nakasala, yan. Parang, hindi ako masyadong secure dun sa hinges niya. Pero anyway, mahangin siya. Makikita mo dun sa may puno na, yan, no? Ganda. And, ito yung view naman sa balcony ngayong umaga. Yan. Ito yung, meron siyang access kasi. Ayan, may sarili siyang susi. So, pwede siyang pwede siyang buksan. Meron lang siyang kalat na konti, pero ito yung view sa balcony. May mga upuan din doon, may maliit na mga plants. Pero itong pinili dito na window is access na siya dyan sa elevator. Kaya may importante itong may susi dito at nalalak siya kasi kaya i-access ng mga tao sa labas kung gugustuhin talaga nila. Pero as an option, at least diba, may hingaan. Ito yung view natin sa labas. Mga buildings. Kung nakabukas tong balcony na to and across, nakabukas din yung window na yon, feeling ko ma-press ko yung ditong unit na to. So very good tong unit. Kakainin ko lang yung hindi ako kumain ng McDonald's ko na take home. Fries lang yung kinain ko kagabi. And ang asawa ko naman ay pumuntang Tapaking para kumain or mag-order. Hindi ako sure kung doon na siya kakain. Overall, so far, wala kami yung noise. One time lang may dumaan yata na big bike siguro. And yun lang, nakarinig kami ng noise ng motor. Sabi ng husband ko is mga between 2 to 4 yata yun. May kumatok daw pero feeling niya, at saka nagbukas ng pinto, pero feeling niya ano lang yun, nagkamali na, kasi di na nag-attempt ulit, parang sandali lang siya. And then narinig niya lang may mga batang naglalaro sa labas between 2 to 4 din. Pero yun, other than that, ako nakatulog ako ng tuloy-tuloy. So, di ko alam yung mga kinuwento niya na yun. Di ko na-realize yun. Maganda yung tulog ko dito sa bed na to actually. And sa, hindi ako nakagat. Although sabi ni Mario, siya daw ay meron siyang mga bites. Pero, parang hindi masyadong notable. So, bakit ikaw lang hindi kinakagat? Ako kinakagat. Okay, so, may preference yung insects. Apparently, siya yung paborito. So, anyway, yun. It's not the best na amenities, furniture, fixtures-wise, bathroom-wise. Although, hindi ko pa na-try maligo. Pero, I think it will do. I mean, for the price and the location nga, literally, pagliko mo sa kanan, nandun na yung mga restaurants, or sa kaliwa, may BPI malapit, may Mercury Drug Watson's,
Grabe, gandang location. Would we book this again? Why not? Kung may pangangailangan na naman kami sa isang Makating staycation, kung meron naman kaming opportunity for one, why not? Okay na siya. We would recommend it. Yan. And si Mario kasi lumabas. Sabihin mo nga ulit na yung tapakin. Yung kinikwento mo about yung paligid, sabi mo safe naman. Oo. May mga tao eh. May mga tricycle na. Tapos malinis siyempre, Makati, malinis ang kalsada. May mga nagjo-jogging, mga foreigners and walking. Ibang-iba sa kagabing no? And ang daming kainan. Oo. Hindi ka mawawalan ng kainan. So it's not a problem. Unlike other condo units na masyadong off-site yung kanilang... Ito walking, lang talaga lahat. Oo nga, yun nga eh. Pinagdidiskusyon nga namin. Sabi niya, kung ibebenta sa kanya to ng 2 million, bibili niya agad. Kung may pera, di ba? Ganon. Uy, thank you. Kumain ako, pero sa akin yan? Wow! Wow! Laking box. Wow! That's a big breakfast. Yun lang, parang as a residential area, syempre, pero for Airbnb, okay siya. Yun lang, final thoughts na to talaga. Final thoughts. Kasi kanina nagbigay na rin ako ng conclusion ko eh. So yun. Spicy vinegar. Okay, leaving our Airbnb. Pahabol lang pala is walang shower. Doon sa shower head. So, timba system. But, okay naman. Yan lang. Pahabol. And again, ito ang view. Mahangin pa rin. Gumagalaw ang mga puno at mga dahon. 5th floor.